Kaya ganun na lamang ang pagtataka ng karamihan sa kung bakit wala man lang nagparamdam dito noon, gayong meron palang mga kalansay na nakalibing dito. Ibig sabihin lang nun ay marami pang mga namatay na maaaring doon din sa kalupaan ng universidad inilibing. Doon pa lamang sa isipin na iyon, nakakatakot ka na. Oras na naman na. Sinimulan na ang paghuhukay sa likod ng San Vargas University. Magkakaroon kasi ng extension ng building ng universidad bilang isa sa mga proyekto ng bagong management doon. Bukod sa paghuhukay na kanilang gagawin, puputulin na rin ang puno ng akasya na ilang dekada nang nakatayo roon. Sa ikalawang araw ng paghuhukay, dito ay may natuklasan at nakita ang mga trabahador. Laking gulat nila nang madiskubre sa ilalim ng lupa ang dalawang kalansay. Ang isa ay maliit na parang nasa 8 hanggang 10 taong gulang pa lang, habang ang isa ay medyo may kalakihan, at ang ipinagtaka ng karamihan sa mga nakapaghukay ay meron pang nakakapit na buhok sa bungo nito. Bagamat kalansay na lamang ang dalawang bangkay, may natitira pa rin sa ilang parte ng katawan ng mga ito. Kabilang na nga ang buhok, ngipin, pati ang damit na suot-suot nila. Kumalat ang tungkol dito. Marami ang nangilabot dahil sa tinagal-tagal na ng universidad na ito sa mundo, ngayon lang nila natuklasan na meron palang kalansay at merong inilibing sa mismong bisinidad. Itinayo ang naturang universidad noong 1943, panahon ng pagsakop ng mga Hapon sa bansa, at malamang ito ang paniniwala ng karamihan. Maaaring biktima ng pananakop at kalupitan ng mga Hapon ang dalawang kalansay na ito. Sa loob ng mga panahong iyon hanggang sa modernong panahon ngayon, walang kahit anong kababalaghan ang nangyari sa loob ng campus. Tahimik, payapa, masaya at makulay. Kaya ganun na lamang ang pagtataka ng karamihan sa kung bakit wala man lang nagparamdam dito noon, gayong meron palang mga kalansay na nakalibing dito. Ibig sabihin lang nun ay marami pang mga namatay na maaaring doon din sa kalupaan ng universidad inilibing. Subalit ito lamang dalawang kalansay na ito ang nakita't natuklasan ng mga trabahador. Doon pa lamang sa isipin na iyon, nakakatakot na. Hanggang sa naisipan ng pamunuan na dalhin sa science room ang dalawang kalansay para mapag-aralan. Meron silang mga osteologist doon na pwedeng sumuri sa dalawang kalansay na ito upang makakuha pa ng karagdagang impormasyon sa kanila. Ayon sa kanilang pag-aaral, napag-alaman nila na ang dalawang kalansay na ito ay totoong parehong biktima sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa bansa. Lumalabas din sa pag-aaral na mag-ina ang dalawang ito. Sadyang pinag-usapan ang kalansay ng mag-ina sa buong campus. Araw-araw ay dinadagsa ng mga estudyante ang naturang silid para kunan ito ng video o kaya ng litrato. Umabot na nga din pong ipinagbawal na muna nila kahit pansamantala ang pagpapapasok sa science room, maliban na lang kung may klase ang isang subject na related doon para maiwasan ang pagkasira ng mga ito. Makalipas ang 2 linggo, unti-unti ring namatay ang usapan sa mag-inang kalansay
hanggang sa tuluyan na ngang magbalik sa normal ang takbo ng araw sa unibersidad. Marahil ay pinagsawaan din agad ng mga tao sa eskwelahan ang pagbisita rito sapagkat wala namang idinudulot na kakaiba ang pagkakahukay sa kalansay. Marami nga din ang umaasa na may kababalaghang mangyayari pero nananatiling tahimik ang kanilang lugar at bigo sila sa inaakala. Ngunit sa pagdaan ng ilan pang mga linggo, doon nagsimulang may mangyari sa loob ng kanilang campus. Sa kalagitnaan ng klase, bigla na lang nagwala ang IT student na si Camila. Pilit itong inaawat ng mga kaklase nitong lalaki pero wala silang nagawa sa lakas nito. Nagkawasakan pa nga ng mga upuan dahil sa pagwawala ng babae. Hindi na nila napigilan ang paglabas nito sa classroom. Lahat ng mga nakadisplay sa paligid ay pinagbabasag ni Camila at nang makarating ito sa bandang dulo, nagulat na lamang ang lahat nang bigla na lamang itong tumalon doon. Nahulog ang babae mula sa ikalimang palapag ng gusali. Naging palaisipan sa buong campus ang paraan ng pagpapatiwakal nito. May mga nagsabi na kung pagbabasehan ang nangyari bago ang pagtalon nito sa gusali, tiyak na sinasaniban o sinasapian ito. Ngunit ang ipinagtataka naman ng lahat, sino naman kaya ang sasapi rito at bakit bigla na lang nagkaroon ng ganito sa kanilang campus? Hindi pa man natatapos ang investigasyon sa pagkamatay ni Camila, may sumunod na namang panibago. Isang HRM student na nagngangalang Wilfred ang bigla na lang ding nagwala habang kumakain ito sa kantin kasama ng mga barkada. Noong una raw ay bigla itong tumamlay at nanahimik. Akala nila ay masama lang ang pakiramdam, ngunit hindi nagtagal. Bigla na lang itong nagsisigaw, nagwala, nagpapadyak at pinagtataob ang mga lamesa sa kantina. Bigla itong umakyat kaya agad itong sinundan ng mga barkada nito pati ng ilang guard. Nakarating pa nga sila hanggang sa ikalimang palapag at mula roon nakita nilang tila may sinusuntok ang lalaki sa hangin bago ito tumalon at nahulog sa building. Gaya ng nangyari kay Camila, namatay rin si Wilfred dahil sa pagkakalasog-lasog ng katawan matapos mahulog sa ikalimang palapag. Dito na nagsimulang mabahala ang mga tao sa campus. Ngunit isang araw lang pagkatapos nun, bigla na lang ding nagwala ang isang propesor habang kasalukuyan itong nagtuturo. Gaya ng nangyari sa dalawang biktima, bigla rin itong umakyat sa pinakamataas na bahagi ng building at walang ano-ano'y tumalon. Bago raw tumalon ang guro, ayon sa mga nakasaksi, nakita pa raw nila itong may tinititigan at tila sinisigawan bago nito maisipang tumalon. Marami na ang natakot sa pagkakataong iyon. May ilang mga residente na hindi pumasok ng ilang linggo dahil sa hilakbot. Ganon din ang ilang mga guro. Ang isip nila, maaaring isa na rin sa kanila ang sasapian o di naman kaya ay mamamatay ng ganoong paraan. Wala na rin kasing pinipili ang kababalaghan sa kanilang campus. Kahit sino ay pwede nang sapian. Bagong lipat sa San Vargas University si Bianca de Guzman. Siya ang bagong propesor na ipinalit sa guro na nagpakamatay. Aware na rin naman siya sa kababalaghang nangyari sa campus kaya niya tinanggap ang trabahong iyon. Lingid sa kaalaman ng lahat. Dati rin siyang psychic at bukas ang third eye kaya sabik siyang malaman kung ano ba
ang meron sa campus na yun. Walang pasok ng araw nang pumunta siya roon. Pansamantalang sinuspindi ang klase ng ilang linggo para mapabendisyonan ang buong eskwelahan sa pagbabakasakaling mawawala ang kababalaghang kumikitil sa buhay ng mga tao. Nais niyang makita ang loob ng campus para malaman kung ano nga ba ang tunay na nangyayari doon. Habang kausap niya ang pamunuan, naglilibot-libot sila sa paligid. Sa kanilang paglalakad pa lang ay may naramdaman na si Biancang kakaiba. Hanggang sa makita niya sa hindi kalayuan ang nakaupong estudyante sa tabi ng pader. Duguan ang uniforme nito, lasog-lasog ang katawan at basag ang ulo. Doon niya napagtanto na ito ang kaluluwa ng unang estudyante na nagpatiwakal roon. Nakita niya rin sa anyo nito na tila hindi nito tanggap ang pagkamatay at mababakas na wala itong kaalam-alam sa nangyari noong mamatay ito. Para bang hindi nito kilala ang sarili sa mga oras na iyon at napagtanto lang nito ang lahat noong malagutan na ito ng hininga. Sunod naman silang umakyat sa ikatlong palapag. Sa kanyang paglalakad doon, may nasilip siya sa isang bukas na bintana. Sa loob ng classroom na iyon, nasilayan niya ang isang duguang propesor na lasog-lasog din ang katawan at tulad ng nauna ay basag ang ulo. Nakaupo naman ito sa lamesa habang nakayuko ang ulo. Hindi maiwasang mangilabot ni Bianca kahit sabihin man na sanay na siyang makakita ng mga multo. At nang makarating sila sa ikalimang palapag, doon lalong lumakas ang napakabigat na pakiramdam sa loob niya. Muntik na siyang mapasigaw nang biglang may estudyanteng umakyat at lumakad sa kung saan nanggaling. Duguan din ito, lasog-lasog ang katawan at basag ang likod na bahagi ng ulo. Nakita niyang naglakad ito sa isang silid at tumagos doon. Sinundan agad niya ito hanggang sa bumungad sa kanya ang isang silid. Tinanong niya ito sa school director at ayon dito, iyon daw mismo ang laboratory o science room ng universidad. Nakasara daw ito pansamantala upang hindi malapitan ng mga estudyante dahil may hinala sila na dito raw nagmumula ang kababalaghan. Pero ayaw muna nilang lapitan ito hanggat hindi dumarating ang pari na nakatakdang magbindisyon sa universidad. Nagpumilit si Bianca at nakiusap siya na kung pwede siyang pagbigyan na pumasok dito. Pero, pasensya na Miss Bianca, pero bawal pa talaga. Siguro pwede na kapag dumating na yung pari na nakatakdang magbindisyon dyan. Doon pwede kang sumama. Pero sir. At natigilan na lamang si Bianca. Siguro ito na ang tamang pagkakataon para sabihin niya ang totoo. Ilang beses siyang napalunok ng laway bago muling nagsalita. Ang totoo niyan sir, nakakakita po ako. Nagulat ang school director sa narinig kung kaya't na pa, "Ha? What do you mean?" Kaya po ako nagpunta rito para makita ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Dati po akong psychic at sa palagay ko, malaki-laki naman ang maitutulong ko para malutas ang kababalaghang nangyayari dito. Kaya sir, sana mapagbigyan niyo po ako. Hindi makapaniwala ang matanda sa mga narinig mula sa kanya. Pero sa huli, pinayagan din niya ang dating psychic.
Pinabukas nga nito sa gwardiya ang science room at magkasabay silang pumasok doon. Nilibot nila ang buong paligid hanggang sa matagpuan niya ang 2 kalansay na nakadisplay sa bandang dulo. Doon lalong lumakas ang napakabigat niyang pakiramdam. Tinanong niya kung saan galing ang mga iyon at doon inamin ng school director na nahukay nila ito noong nakaraang buwan sa likod ng campus. Ngunit nang titigan din ito ng matanda, nagulat ito nang may mapansing kakaiba sa mga kalansay. Para bang nabawasan ang pagkakaagnas ng mga ito. Parang mas rumami ang buhok na tumubo sa mga ito at bahagyang nagkalaman na rin ang katawan. Hindi naman ganoon ang mga ito nung una nilang nakita. Doon nabuo ang kanilang hinala na baka ito nga ang kumikitil sa buhay ng mga tao at sa bawat buhay na kanilang kinukuha ay unti-unti silang nabubuo. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang 2 kalansay na ito? Iyon ang nais malaman ni Bianca. Kaya naisipan niyang buksan ng aparato kung saan nakadisplay ang mga ito. Ngunit sa kanyang pagbukas, ang mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kanya ay tuluyang sumabog hanggang sa bigla na lang siyang tumilapon papalayo. Ang salamin naman ng aparato ay nabasag bigla. Sa labis na takot ay napaatras ang gwardiya at nauna pang ang tumakbo kaysa sa kanila. Wala namang nagawa ang school director at ito na lang ang tumulong kay Bianca para makatayo. Nagpasalamat si Bianca sa matanda. Pagkatapos ay muli niyang tinangka na lapitan ang 2 kalansay. Hinawakan niya ang mga ito gamit ang 2 niyang kamay at doon siya napapikit at muling naramdaman ang pagdaloy ng napakabigat na pakiramdam sa kanyang katawan. Para siyang kinukuryente at binabagsakan ng mabibigat na bakal. Tiniis niyang lahat ang mga iyon hanggat hindi natatapos ang kakaibang visions na dumapo sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, doon siya muling natumba at nabitawan ang 2 kalansay. Nang magising siya, nakita niya ang sarili na nasa loob na ng klinik. Agad naman siyang kinumusta ng school director nang makita ang pagbabalik ng kanyang malay. Anong nangyari? Anong nakita mo? Maya-maya'y tanong nito habang humihingal. Doon ay ibinunyag ni Bianca ang lahat ng nakita. Ayon sa kanya, mali raw ang unang teorya na lumabas tungkol sa mga ito. Ang 2 kalansay daw na ito ay hindi talaga biktima ng karahasan nang mangyari o maganap ang panahon ng mga Hapon. Bagkus, isa sila sa mga gumagawa ng karahasan sa mga tao. Ang matandang kalansay ay isa raw na mangkukulam noong kapanahunan nito at ang batang kalansay naman ay mismong anak nito. Nang matuklasan daw ng mga Hapon ang kakayahang iyon ng matanda, binayaran daw ito ng malaki para magsagawa ng nakamamatay na sakit na ikinalat sa buong lugar. Para mas mapadali din daw ang trabaho ng mga Hapon at hindi na nila kailangang kumitil ng buhay gamit ang kanilang mga armas. Ngunit may ilang mga tao ang nakatuklas doon. Nagkaisa ang mga taong ito para sugpuin ang mag-inang mangkukulam. Binugbog, pinagsasaksak, pinaghahampas hanggang sa mamatay ng walang kalaban-laban ang mag-ina. At matapos nito, inilibing nila ang katawan ng mag-ina sa ilalim ng lupa kung saan din natagpuan ang kanilang mga kalansay. Makalipas lang ng 1 taon, dito rin sa lupang ito itinayo ang paaralan na noon ay kubo-kubo pa lamang.
Walang nag-akala, wala ding nakakaalam na doon din pala inilibing ang mag-inang iyon. Dapat daw ay hindi na nila hinukay ang dalawang kalansay dahil sa oras na ma-expose na naman ito sa mundong ibabaw ay muli na naman daw maghahasik ng lagim ang dalawang ito para maibalik ang sarili nilang buhay. At kapag nanatili pa raw ang mga kalansay sa campus na ito, mas marami pang estudyante, guro at kahit yung mga non-teaching staff ng eskwelahan ang mamamatay. At kapag maraming namatay, mas mapapabilis din ang pagkabuo ng katawan ng dalawa hanggang sa unti-unting maibalik ang kanilang buhay. Para mapigilan iyon, nagpasya ang pamunuan ng campus na sunugin ang dalawang kalansay gaya ng iminungkahi ni Bianca. Habang nasusunog ito ay sinasabuyan na rin ito ng benditadong tubig at inalayan ng dasal. Mula nga noon, nahinto ang mga kakaibang patayan sa naturang campus. Nawala ang kinatatakutang kababalaghan at nagbalik ang payapang pamumuhay ng mga estudyante at guro sa San Vargas University.